ng mga bagay-bagay na ipipresent ko later on. It could break you or it could make you. Okay? So, balikan ko kayo. Balikan natin to. So, ayun na nga. Kaya ko ba ang ginagawa nila? Kaya ba ng company na to ang mabibigay sa akin yung pangangailangan ko? At pangatlo, yung kaya ba ng kumpanyang to mabibigay ang retirement plan ko? So, yung tatlong major na question na yan, yun ang medyo isang matinding question na kailangan masagot mo din at ikaw lang ang makakasagot. At the end of this presentation, you're gonna ask yourself again. At yung bang magmuni-muni ka na oo nga no, kaya ba to? SC na po ako pero kay IAM ko nakita yung retirement na hinahanap ko. Ano yung SC means? Senior citizen. I'm sorry. Alo, ba't di ko alam yung SC? Malay ko ba sa SC? Kasi dito, South Carolina. Okay. Senior citizen pala. O, di ba? Ang daming tumawa. Okay. So, yan yung mga, o, di ba? Senior na si Mentor Mila. Ay, amazing. Ngayon, ang i-discuss ko sa inyo ay sistema. Marami kasing pwede tayong pasukin na opportunity sa labas. Ang question ko sa sarili ko, let us focus ourselves sa ginagawa natin. Kasi ito yung negosyo natin. Okay, magfo-focus ako doon. Pero let me tell you first about the system. Yung sistema. Araw-araw may sistema yan. Oh, thank you, Mentor Jam. Araw-araw may sistema ang ginagawa mo. Kahit sa bahay mo, may sistema yung kusina mo. May sistema kung saan nakalagay yung spoon and fork mo. Agree? May sistema kung saan nakalagay yung laundry mo. O baka naman wala kang sistema sa bahay. Bahala ka dyan. Basta araw-araw may sistema yan. Sa government may sistema din. Ewan ko lang yung government sa Pilipinas ngayon. Medyo magulo. Okay. So, lahat may sistema. Sa education, may sistema. Sa job, may sistema. Sa negosyo, dapat may sistema. Even sa family mo, may sistema. Sa uni-level na lang is pension na or parang SSS ba? Mentor Rose. Yes. So, ngayon, there is a system in education. After ayan o. Mag-e-enroll ka, magpapaaral ka, kung may mga anak ka, ayan yung kailangan mong i-prepare. Sa first year pa lang ito, 173, 200,000 sa isang estudyante. Depende pa yan sa school. Now, kung ang student mo ay 4 years, maghahanda ka ng 792. Less yan. So, 1 million isang bata. Kung 4 anak mo, di 4 million. Yan ang paghahandaan natin. Sistema yan. After ng college, they're gonna look for a job. Correct? So, sistema din yan. In a job, meron ding sistema yan. Provisionary, contractual, regular, tenureship, mga ganyan. And then, nung naalala ko, balikan mo yung sarili mo or yung sa future ng mga anak mo. At the age of 24 years old, ang i-offer na sweldo, 20,000, why not? But, mapupunta lang siya sa saan? Rental, food, etc. Sa expenses. Ito yung total expenses. Depende yan, ha? Ito yung total expenses based sa experience ko, 19K. Ang matitira na lang sa akin, 1,000. Kaya, mentors, hindi talaga kasya ang 20,000 na sweldo sa isang tao. Kasya naman, mentor. Mentor say, kasya naman. O, kasya naman din. Totoo ka din. Pero, pinagkakasya. Agree? Ngayon, hindi lang naman yan, ito, based on Tax Calculator Philippines, hindi lang naman yan 19K kasi meron kang deduction sa SSS PhilHealth Pag-ibig. So, ang total contribution mo, 1,450.
Eh, yung net pay mo na lang 18,000. Eh, yung sweldo mo 20K. Tax exempted ka dyan. Paano pag tumaas ang sweldo? Hindi ka na exempted sa tax. So ngayon, excuse me, ito yung expenses natin, 19,000. Ang net income, 18,000. Kaya, ano ang matitira? Kaya siya pinagkakasya. So, mentor Sai, hindi naman habang buhay ganyan ang sweldo. Of course, kaya nga natin ginagalingan sa trabaho eh. Bakit natin ginagalingan sa trabaho? Taas kamay, bakit? Patay pa ko dyan mga mentors. Bakit natin ginagalingan sa trabaho? Siyempre, para hindi sisante. Of course, masipag tayo eh. Of course, ano pa ba ang reason? Bakit natin sinisipagan sa trabaho? Of course, that's our greatness. That's innate ng mga Pinoy. Ginagalingan talaga natin. Meron ba dito ginagalingan sa trabaho para sa recognition? It's all right. No problem about that. Sino pa ba dito? Pero ang pinakapunto, bakit mo gagalingan sa trabaho? Number 1, para ma-regular ka. Number 2, para may up-raise. May raise sa sweldo. Bakit kailangan natin ng pera? Kasi ang sweldo ay pinagkakasya. Yes, dahil kailangan natin ng pera. Ginagalingan natin sa trabaho para di masisante, para, of course, para mabuhay din tayo. Of course, pwede bang palakpakan natin ang mga sarili natin? Kasi napakasipag natin. Palakpak ka dyan, kahit mag-isa ka lang. Palakpakan mo. I wanna tap your shoulder. Huy! Ganun. Congrats. Ang sipag mo, self. Ganun! Yes. Masipag tayo mga Pinoy. Kaya alam mo, saludo ako sa lahat ng mga nagsisipag. Especially mga tax payer. Sisipag, di ba? Kasi no choice din eh. Right? So, tapikin natin ang sarili. Good job sa self. Yes. 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 Kasi sobrang init na yan talaga sa tao. Ngayon, gagalingan natin sa trabaho. At the end of the day, gusto talaga din kasi natin ng malaking sweldo. Mas mataas ang sweldo. Yung iba nga nagre-resign eh. Nagre-resign and then they apply for another work or job para mas malaki or mas mataas ang sweldo. Tama, yung iba. Meron din namang steady lang, kahit maliit sweldo, go. Okay lang to. Mahal ko yung trabaho ko. Di ba may mga ganon? But then again, this is the reality, oh. Kapag tumaas ang sweldo, tataas din yung tax. Tataas din yung SSS, tataas si PhilHealth, si Pag-ibig lang talaga yung steady. Sa Pilipinas to. Alam mo, dito sa Amerika, grabe, ibang klase, tatumbling ka talaga. Ang deduction, ibang klase, ibang level din. So, eto na ngayon, yung sweldo mo na 30K, ang net income mo ay 26 na lang. Yung expenses mo tumaas din kasi may bisyo ka na. Yung bisyo mo dito, pupunta ka sa mall, kakain ka. Yung klaseng ganyang bisyo ah. Or pwede ding ibang bisyo yon. So nagka 5,000 ka na. Ang total mo dyan ay 24,000. Ang net mo 26. So magkano na lang ang natira sa'yo? 2,000 pesos. Ang tanong, ano ang ginagawa mo sa 2,000 na natirang sweldo sa'yo? Tumaas na din ang Pag-ibig pala, o hindi na ako updated. Dati 200, now 400. Ay talaga, 200 na per cut-off. Hindi na ako updated dyan. See? Now, tinan mo, this is the reality. Hindi lahat nabibigyan ng pagkakataon na mas malaki yung income. Kaya, ang gagawin natin is maghahanap tayo ng pagkakakitaan sa labas. Yun ang tinatawag na racket. And eto nga lang yung
sad reality. Ito, compute mo, you started working at the age of 24 years old, 1 year of service, ito yung contribution mo natin. O, inatin na natin to. Kasi nakapag-contribute din naman ako sa Pilipinas. Plus 10 years, ito yung contribution natin, 108 sa SSS. At the age of 65 years old, 41 years of service, ito po yung total na contribution mo. Titigan mo yung contribution natin dito, 700,000 plus. That is based in my calculation, based sa Philippine calculation. And take note, based din yan sa payslip ko. Tingnan mo mga mentors ha, 41 years of service, ito yung na-contribute mo. Parang napuhunan mo. We are blessed that we have those system sa government. Maramdam nyo ba? So, let's be grateful. May sistemang ganyan. Let's be grateful. Huwag tayo magreklamo. Yung SSS may purpose yan. Yung pag-ibig may purpose ba? Yes. Yung PhilHealth may purpose din ba? Yes. May choice ka ba na hindi magbayad dyan? Pag empleyado tayo, wala. So, let's be grateful para hindi stress. Okay? Now, okay, ito. Yan talaga yung pinuhunan natin. But the sad reality is, hindi pa rin talaga sapat. Kulang pa rin talaga. What I mean to this, why I'm sharing this? Why? Pa-type nga ako dyan. Why Mentor Sai? Why? 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 I'll tell you why. Why? That only means that you cannot and you should not depend in the system, in this system. Do not depend on SSS, Pag-ibig, and PhilHealth, nor the government. Agree ba kayo? Do not depend. Magdidepende pa tayo sa pension ng SSS? Okay. Kung yes, we're grateful na kapag ipon tayo sa SSS, may something to look forward. But right now, it's better not to depend on those system. Anong gagawin natin? Maningkamot, magsipag tayo sa kung ano meron tayo ngayon. Kasi nakakatakot na magdepende sa sistemang ito. Agree ba? I am not saying they are bad. I am saying they are there for a purpose, but we just can't depend on them. Ang life natin. We just can't. Magkano ang pension ng mga nauna? 8,000? 20,000? Now, yes, thank you. It's a thank you. We should be grateful na meron. Pero, ang tanong, in the next 10 to 20 years, ano na lang ang value ng 20,000 na pension natin? Ano na lang ang value ng 10,000, 8K, 3K, 4K? No way. Kaya dapat, ngayon pa lang, maramdaman natin, Mentor Sai, grabe ka naman, masyado ka namang advance, nakaka-pressure ka naman, nakaka-stress ka naman. Hindi nga natin alam kung aabot ka ng 65 years old. Well, that is also true. Kaya chill lang ako, Mentor Sai. Okay din yan. It's a choice. It's up to you. Okay? So, kaya ako lang naman ay nag-advise lang naman ako sa inyo. Let us not depend on the government. Kailangan sa sarili natin, kailangan nating magsipag ng todo. Dapat kapag nagkagulo ng gobyerno, dapat stick tayo kung ano meron tayo ngayon at sisipagan pa natin ng todo. Bakit? Hindi naman tayo nagdedepende sa kanila. Ganun ang mentality dapat natin. Are we learning?
Yes, o mens, nakakatulong din naman yung PhilHealth yung ano ko nga yung ano, yung ganito, pamilya ko nakatulong. O hindi ko naman sinabing hindi makakatulong. Yes, kapag kunyari may na-hospital sa inyo, nakakatulong ang PhilHealth, nakaka-deduct yun. But, it is only 30,000 pesos maximum ang pwedeng i-deduct dyan. Afterwards, sa kwarto sa kwarto. Beyond that, sarili mo ng ano, bulsa. Eh, hindi mo rin naman papangarapin na may magkasakit, may ma-hospital sa inyo. Believe me, been there. Tama ba? Meron bang gusto? Wala, syempre. 'Di ba? But in any case like emergency, yes, nakakatulong din talaga. Kaya yes, let us continue sharing, contributing those systems kasi no choice din naman tayo sa mga nagtatrabaho dito sa Pilipinas, even dito naman sa kahit saan. But again, what I'm trying to say, do not depend on the government. Sariling pera mo after. Yes, tama, correct. So, are we learning? Now, let me add more about this system. Baka masaktan man kayo, pero ito ang reality. Dadagdagan ko po ang 100 million, ay 100 billion pala, I'm sorry. Dadagdagan ko po yung 100 billion na whatever na nakikita nyo sa social media. Pahingi naman ng ngiti dyan, dadagdagan ko yan. Yung pag-ibig, ito ay based sa 100 pa lang yan For 60 million of employees, 72 billion per year ang nalilikom ng pag-ibig. Just so you know. This is based on math. No? Numbers don't lie. Alam nyo yan. SSS, magkano nalilikom nila? 648 billion per year. Okay? So, tapos sa PhilHealth, ang nalilikom nila, 324 billion per year. That is based on 60 million of Filipinos employees sa Pilipinas and around the world. Ngayon, grabe pala mentor, no? Ang tanong dyan, ramdam mo ba? Ang tanong dyan, something ba yan na malulook forward natin, na maaasahan natin kapag may problema ka sa buhay? Maaasahan naman, pag-ibig, doon ka makakapag-loan ng bahay. Okay? So, makakapag-loan ka dyan, 30 years to pay, 15 years to pay. But believe me, negosyo din nila yon kasi iinteresan ka dyan. Okay? Nagets natin? So, yes, it's helping. It's helping in a way that they're helping na makakuha ka ng bahay. But still, you're gonna pay for how long? Oh, 'di ba? So, kailangan isikapin natin sa sarili. We cannot depend on governments or the government systems. Now, mentor tayo, ano nang gagawin natin? Ang late na nga ng sweldo, hindi sasabihin mo pa sa akin, hindi kami magdedepende sa gobyerno. Ano nang gagawin natin? Oh, ano na lang gagawin? Of course, we're not gonna stick to the problem because anong hahanapin natin? Don't dwell on the problem. We're gonna look for a solution. Correct. Of course, mga Pinoy tayo, kailangan solusyon, te. Kaya yung iba, sa sobrang hirap ng buhay, kumakapit sa patalim. Another thing, yung iba kumakapit sa scam. Wow. Bato-bato sa langit ang matamaan, huwag magalit. Sa lahat ng mga na-scam dito, congrats. I hope na magbibigay sa inyo yon ng learnings, no? Scam. At ibang level din ang scam. May scam sa pautang, may scam din sa investment. So, lahat ng mga pinagdadaanan natin, it's learning, right? Dito sa amin, dami na scam sa trading. Now, yes. Okay. Solution. Ang tanong, anong klaseng solution ang naiisip natin sa hirap ng buhay? Give me some example. Give me some advices. Okay? Give me some
ideas. Madaming solution sa labas. Now, sabi ko nga kanina, we're gonna focus on what we have. Na alam ko din na yes. Okay. Nandito na tayo sa IM Worldwide. We invested money already. What I mean is we invested, we bought the package. Okay? Now, nung nakita mo yung presentation, ano yung mga nasa isip mo? Ano yung mga nasa isip natin? Business-wise. Talking about business-wise mentors, Ano yung mga naisip mo? Naisip natin nung napresentahan tayo ng business. Pwede ba, kahit isa lang. Kahit isa lang na naisip mo nung napresentahan ka ng business. Okay. Meron dito, wow, ang laki ng pwedeng kitain. Meron bang nakarelate din dyan sa shinare ni Mentor Eunice? Mentor Liza, to earn money. Maging healthy at kumita. Sana magawa ko at kumita ako ng malaki. Ang naisip ni Mentor Alma, be consistent to invest at IM Worldwide because the big result will follow. Oh. Perfection ang mga sagot. Now, syempre hindi naman tayo magsistick sa magsistick sa problema. We're gonna look for a promotion. We're gonna look for a solution. So, maraming mga solution. Number 1, seek for promotion. Pag nasa trabaho, di ba ganun? Yun nga lang. Or, go abroad. Or, start a business. Yun nga lang, pagdating sa negosyo, what type of business you want to put up? Do you want a traditional business? There are a lot of businesses. Tama? So, it's a choice. Madami din namang negosyo. Pwede kang mag-Jollibee. Yun nga lang, malakihan niyang puhunan. 55 million. Yung 55 million, mentors, let me tell you, sa Jollibee, isa po akong Jollibee crew. AC po ako doon. Okay? Tagabilang po ako ng sales every day. So, may isang Jollibee franchise company base na kumikita yan ng 300,000 sa isang buwan. Ang malakas kumita na Jollibee, Mega Mall, at saka yung SM Pasay, MOA. Minsan hinihiram kami. Hinihiram kami dyan kapag may mga team building. So, ang income, SM Mega Mall, for example, 300,000 sa isang buwan. Kung 300,000 ang income mo sa isang traditional business, and yung puhunan mo, 55 million, kung i-divide mo yan, mag-ROI ka dyan, mag-return of investment ka dyan for 15 years. So, 15 years. Ang malaking question dyan is, meron na ba tayong 55 million ngayon? Of course, wala pa. Ako lang yan. Ewan ko sa'yo kung meron. So, kung wala, what type of traditional business? O di, cancel na yan kasi wala tayo dyan. Cancel na yan. Ito naman. Pwede ba? Oh, pwede. 8 million na 8 million means. O, studio type. Pwede. Pero, kapag 8 million ang pupuhunan mo, your capital, puhunan. Your capital, kung ipapasok mo yan sa Airbnb, pagpasok mo dyan sa Airbnb, 2,500 kada araw ang singil mo. Ngayon, ang net income mo lang dyan is 1,000. So, in 30 days, kung mapuno mo yung calendar, 30,000 yun. Kung makaka-income ka ng 30,000 sa isang buwan, para ka ding regular employee. Agree? So, kikita ka pero hindi ikakayaman. Magkaiba ang definition nun sa yaman at kikita. Kikita ng sakto-sakto lang. Okay? So, don't get me wrong when I say yayaman, kasi pinag-uusapan natin dito negosyo.
kailangan talaga natin sabihin at i-aim din, no? 75,000 per month, ibawas mo yung mga expenses. Oh, Mentor Margie. Oh. So, yung net income mo, 30,000. Okay? Yung 30,000 mo, hindi siya, sakto lang siya, pero hindi siya ikakayaman mo. Pero kapag meron kang 100 condos or meron kang 10 na condo, that's 80 million pesos. 30,000 pesos in 1 month times 10, that's 300,000 pesos in a month. Net income, pwede na. Pwede na. Pwede na, no? Pero 80 million yon yung puhunan. So, ang tanong dyan, kung isa lang, aso, X pa rin. Kung gusto nating yumaman, X pa rin, isa lang, kung isa lang. Pero at least meron kang masasabing may kondo ka. Walang problema doon. Marami dito, mga taga-ibang bansa, dito sa Amerika, kumukuha sila ng kondo, isa, dalawa, tatlo. Pero ang buhay dito sa Amerika, kayo dito, kayo doon. 3 jobs para mabayaran lang lahat ng kondo na inutang sa Pilipinas. That's the reality. Sino dito mga nasa abroad na may kakilalang ganun? Agree? Kasi maraming mga bills. At saka hindi pa napupuno yung, kasi ano siya nakakaintay siya Pagdating sa math, pag i-explainan kayo ng agent, ma'am, ipapasok natin sa ganito, ma'am, ganito, ganyan. Oh, diba? Na-entice ka na sa numbers. Siyempre, hindi naman lahat araw-araw puno yan. So, ang ending, kailangan magtrabaho 2 jobs, 3 jobs dito sa Amerika para mahabol yung mga bills na bayarin na kondo sa Pilipinas. And that is based on the experience of Filipinos na nag-share sa akin. So, hindi siya gawa-gawa. Sabi din, sinishare din yan sa akin. Kahit magbabasura, pinapasukan nila kahit Sunday na mag-work pa. Sabi ni Mentor Milo. Oh. Yes, that happened to me. Hindi muna nag-isip, impulsive buyer. Oh, take it from Mentor Andrea Barrera from Washington, Seattle, Washington. Oh. So, 'di ba? So, tanong ka ulit sa sarili mo, what type of business? Traditional, condos, etc. Oo nga, no? Tama, no? And then how many years you're gonna pay? You're gonna pay it? 8 million, i-divide mo ng 30,000 yan, o 22 years. Ang ROI mo, ilang taon ka na ngayon? 50 plus 22, 72 ka na, saka mo pa fully paid yung condo mo. Right? Kung aasahan mo lang yung sweldo natin. Right? Kung i-business pa rin, hindi pa din siya, it can pay on itself, pero hindi pa rin siya nakakatulong konti. Pag uwi mo, may kondo ka, masasabing may kondo ka. Sarap din sa pakiramdam nun. But again, business-wise, kung isa lang, medyo alanganin. Pagka 10 yan, okay, good yan. Ngayon, wala tayong pang 10, wala ka pa nga tayong pang isa. 'Di ba? So, X na, X, ang laki ng puhunan, 8 million. Okay? X pa din. Ano to? Minsan pag mahina po mag-abono ka talaga kasi hindi man talaga napupuno isang buwan. Oh, 2013 to 2015, 4 jobs ako para masuportahan ng family at bills. Natutulog sa sasakyan, may mga anak pa. That's very sad reality, 'di ba? Pero God's grace, thank you Lord dahil binigyan ka ni Lord ng good health para magawa lahat ng mga 'yon. Tama sa Amerika, double ang trabaho, kulang pa. Taga-Amerika din ba si Mentor Dessa Cruz? Eto si Mentor Eunice, taga ano to? Georgia, Atlanta, Georgia. Oh. So, eto na. O, X na muna yan. Solution pa din tayo. Mag-abroad kaya? Sino dito nagbabalak mag-abroad? Texas before si Mentor Dessa. Sino dito nagbabalak mag-abroad? Ay, wala. Thank you, X ko na to kasi wala naman pala eh. Walang nagbabalak mag-abroad? Siyempre, walang magta-type dyan.
Now, let me share this first. Go abroad. Pagdating dito sa America, mentors, ang sweldo natin dito, depende sa states, pero based on, mataas na to ha na rate, medyo mataas na to, or media, depende sa state. Ito ay based on experience ng mga Pinays dito. Before po, akala ko yan ang option. Kaya yan ginawa ko, Ments, abroad, OFW life. Ay, hello, Mentor Glenda! Dito pala si Mentor Glens, ang ating sexy at napakagaling sumayaw na top mentor. Ayan. So, 'di ba? Okay, eto na. Pag dito ka sa America, Ments, ang salary dito $20. Actually, may mga kaibigan ako na nag-start sila 10. Pero pagka ginugel mo, mentors, ang across America, it's just $7. $7.5 ang minimum. Okay, if you're going to search it. Pero bigay ko ng $20. Wow, mataas-taas na 'to, ah. Kapagka nagtrabaho ka ng 8 hours, 160 per day 'yan. $800 per week 'yan. 3,200 per month 'yan. Kung ita-times mo 'yan ng ₱50, that's 160,000 pesos isang buwan 'yun. Okay? Ngayon, ito ang malupit, ang deductions. May mga deductions pa, may mga tax pa, may insurances pa. Papatayin ka dito sa insurance. Health insurance mo sobrang mahal. Kahit pa sabihin mo na ang ganda dito sa Amerika, insurance, woo! Believe me, the reality here, sobrang mahal. Magpa 911 ka na lang, yung sa probinsya, sa Pilipinas, yung SARAS na tinatawag, libre. Dito, kapag ka nag-ambulance ka dito, per metro. Per miles pala, OA naman yung metro. Per miles, mens, mahal ang bayad. Papatayin ka talaga, parang mamamatay na lang ang tao sa sa bills. Pero may sistema naman sila dito. Ang maganda naman ng sistema dito na na-appreciate ko is this. Gagawin nila lahat para mabuhay ka, okay? Tapos, hindi ka muna sisingilin. Pagka nakauwi ka na, saka kanila sisingilin. Tapos, ayan na. Sisingilin ka and then pay to win. How many, ganyan-ganyan. May mga terms din. Okay din siya na system. Okay? Ganun, maganda din naman siya. Pero yun nga, mahal. So, balikan ko to, insurance. Ay, nako. Net income mo na lang 2,000, ha? Tingnan mo to. Kung 2,000 ang net income natin, bubuhayin ka para makakuha sila ng bayad. Totoo yan, Mentor Eunice. O, diba? Depends po. Depende sa insurance coverage. O, depende din siya, Mensa. Basta nga, may bill pa rin talaga. So, ito na nga. Net income. Net income mo, 2,000. May apartment ka dyan or house, mga 1,000. Mura lang po itong example ko. Tapos, ang mga Pinays dito, yung mga OFWs, nagsama-sama sa isang bahay para sila, makatipid ba? Pag mga OFWs para hati-hati sa bayad sa apartment. So, may 1,000. Kapag magbahay ka dyan, naku po, wala po ka talagang makuhang bahay na 1,000 shocks. As in, sample ko na lang yan ha. May food ka pa, may gas ka pa. So, 1,000 din yan. May sasakyan ka pa. So, ang ipapadala mo pa sa Pilipinas, nga ka na. Kaya, no choice sa mga Pinoys dito. They're gonna look for another job. 2, 3 jobs. Ay, okay lang yan, may asawa naman. Kaya yung may mga asawa dito, na mga nagsisipag, na nag-asawa, super blessed na mga Pinays dito. Bonus talaga. Pero, ano yung mga nakikita natin sa mga Pinay sa Amerika? Nagtatrabaho halos pa din. Bakit? Kasi may pamilya sa Pilipinas. Agree? Kasi ang Pinoy kasi hindi mahilig manghingi ng pera sa asawa. Hindi yan, yung may mga asawa talagang very generous. Pero, kahit ang mga babae mentors, ko lang, yes, ang mga babae, mga Pinays dito,
medyo nahihiya yung mga yan na manghingi ng manghingi ng manghingi para sa pamilya nila. And, of course, mga, um, tawag dito, yung even sa Pilipinas, 'di ba? Tama ba ako, mga girls? Tama ba? Agree ba? Yes. Kaya ang ginagawa ng mga Pinays, tiisin. Trabaho dito para may sariling pera. Kasi every time bubuka yung bibig nila at mag-share sa akin, iba pa rin ang may sariling pera. Pag sinabi nilang ganun, mapapaganon talaga ako. Grabe, no? Ganon. Totoo. Kasi iba pa rin pag may sarili kang pera. Ngayon, oh my gosh na lang matira sa atin. Kaya, saludo ako sa lahat ng mga nagsisipag all over the world na mga babae. Meron bang mga lalaki dito? Mentor Ricky, sino pang mga lalaki dito? Halos babae. Nung unang panahon, ang mga babae nakadepende sa lalaki. Nasa Bible yun. Sa panahon ngayon, hindi na kasi kasya kung lalaki lang ang naghahanap buhay. Kaya ang mga babae din nagsusumikap para matulungan ang pamilya. Yes. Bakit din? Kasi because of inflation. Sobrang blessed na lang talaga na sobrang yaman ng asawa. Bonus na lang talaga na sobrang yaman ng asawa. Pero hindi naman lahat mayaman yung asawa. Agree? 1% lang din sila. Yun nga lang, hindi natin alam, totoong masaya ba sila, 'di ba? So, ano talaga ang buhay, no? Hindi talaga perfect ang buhay. Eto naman, masaya ka nga, wala namang pera yung asawa. Yung isa naman, talagang mayaman, pero ang totoo, totoong masaya ba kaya talaga sila? O bahala sila. Basta tayo, balikan natin to. Solution, kaya trabaho pa din. So, anong point? The point is, still rat race cycle pa rin siya. Agree ba? So ngayon, eto na. Sa lahat ng mga nagbabalak mag-abroad, the best jobs, hindi lang siguro ito sa Amerika, kundi sa buong mundo. Ito po yung mga profession. Okay? Ito yung income, ito yung requirements. So, kapag ka itimbang-timbangin mo to, kapag pupuntahan mo dito sa General Marines, sino dito? Baka may asawa dito ng mga Marines. Yan. Congrats sa'yo kasi napakalaki ng sweldo ng asawa mo. Marines General, Captain Pay, US Navy, yan, ang lalaki ng sweldo ng mga yan. But look, ito, mga physician, surgeon, dentist, ang lalaki ng sweldo ng mga yan. Grabe! Iba din talagang level. Pero tingnan mo, 800,000 per month ang sweldo ng mga yan. Even 1 million, papatak pwede. Pero kung titignan mo sa kanan, ito yung requirements. You have to be doctorate. You have to have 30 years of experience before you get that position. Before you get that salary. Anong point? Ang point dito, paghihirapan mo talaga bago natin makuha yung malaking income. Agree? Now, it is the same thing in doing the business that we are doing. Paghihirapan mo muna bago natin makuha yung malaking income. Question, yung 800,000 sa isang buwan, kaya bang ibigay ng kumpanya na ginagalawan mo? Based sa alam mo na ngayon? Based sa nalaman mo na? Based sa nakita mo? Based sa mga trainings na nakita mo, na panood mo? 800,000 per month kaya ba ibigay ng kumpanya na ginagalawan mo? Kung ang sagot, kaya, o di ba? Ibig sabihin, pagsisipagan mo rin din. Ano ba yan? Pagsisipagan mo din bago natin makuha yung ganong klaseng income. Now, next question.
Gusto mo ba ng malaking income kagaya nito? Gusto ba natin na malaking income kagaya nito? Yes? Yes? Lahat ba gusto ng 800,000 isang buwan? Niliitan ko na nga, mens. Niliitan ko na, mens. Para magkasya sa kawali this time. Kaya gusto ba natin ng 800,000? Do you want to have 30 years of experience first before you get that? Before you earn that? Do you want 30 years of experience muna? Or gusto mo nang mabilisan din? Mga 1 year, 2 years, 3 years. Gusto ba natin ng mas mabilis? Gusto natin ng mas mabilis? Yes, ang tagal ng 30 years, yes. Pero again ha, sa lahat ng bagay, sa lahat ng laban sa buhay, lahat paghihirapan natin. At mas masarap yung pinaghihirapan natin. Bakit? Kasi mas long-lasting siya. Bakit? Kasi kapag kayong rich from pinaghihirapan ay long-lasting. Kapag rich na galing sa quick scheme, mawawala siya bigla. Nang parang bulak. Maglalaho lang siya. So, that is the reason why I questioned myself corner to corner and I also answered myself because pinag-aralan natin. Now, kailangan nating maintindihan deeper, bakit mo seseryosoin ang negosyong nakita mo ngayon dito sa kumpanya natin? Why I am worldwide? Why non-traditional business? Why network marketing business? Una, number 1, we have an amazing products. Ay, mentors, kaya ko kaya magbenta? Parang hindi ko naman linya-linyang magbenta. Tingnan mo yung nakasulat dito. When the product is right, you do not have to be a great marketer. Now, we are so blessed. We have this amazing products. Bakit? Because we are a problem solver ng health. Question. In the next 10 to 20 years to 50 years, do you think malalaos ang produkto mo? Thank you sa mga nag-type. That is a very important question na kailangan din masagot natin sa sarili natin kasi yan din yung magpapa-boost sa atin. Bibitawan mo pa ba to? If you think the business or your products will not laos, ano English ng laos? Pinahirapan ko pa kayo. Kung hindi malalaos, hindi mawawala ang produkto mo in the next 50 years to 100 years, your business is lifetime. Kikilabutan ka niyan. Tama? Kikilabutan ka. Bakit? Bakit? Bakit di malalaos, mens? Bakit di mawawala yan? Baka sigurado ka ba? Sigurado ka ba dyan? Sigurado ka ba dyan? Sure ka ba? Uy, walang kasiguraduhan sa mundo, sasabihin sa iyo. Yes, no one knows, mens. No one knows. Hindi po kasi ito. Hindi po kasi ito hindi po kasi ito ay nakakatulong. That's what you meant, Mentor Chris, right? Because our products are amazing. Oh, okay, dito ako kay Mentor Offie.
No one knows. That is correct. No one knows. But, ito yon. But, kapag, ito no, kapag ang negosyo or produkto mo ay nakakatulong para sa health mentors, yung negosyo natin ay lifetime. Kasi lahat ng tao darating sa punto, hindi man ngayon, pero lahat ng tao darating sa punto na maghahanap talaga sila ng natural way of healing the body. Ang dami na mentors. Ang dami ng nagdedepende sa pharmaceutical. But then they realize, darating sa punto ang tao maghahanap ng natural way of healing the body. And we are so blessed. We have the amazing pure organic barley. Now you have to believe in your product. Because your product, kahit hindi ka magaling mag-market, your product is great product. Barley, yes, the barley is the best product on my health and my family, friends, and people who believe in our product. Now, ang produkto natin, ay mabibenta mo yan depende sa belief mo. Kahit gaano kaganda ng barley natin, kung ang belief mo medyo may alanganin ka, hindi ka makakabenta. Iba ang pag-share mo sa ibang tao kapag yung belief mo, ang belief level mo sa product, kapag nandun sa highest belief level mo, ibang klase, lahat ng tao mabibentahan mo. Kapag sinabi mo, uy, yung sasabihin ko na lang na ganito, nag-member ka na sa Amazing Barley namin? Hindi pa. Uy, bakit hindi pa? Halika na, magpa-member ka na. Lahat ng makakausap ko magme-member na. Be proud of yes. Alam mo, kahit hindi naman yan magne-network eh. Basta ikaw sa sarili mo, alam mo na ikaw isang network builder. Okay? Because we have 98%, 95% product user. Now, you have to believe in your product because you are going to create product user, a loyal customer. 95% customer mo yun. Only 2%, 5%, 25% nga lang yung sasabay sa'yo eh. Tapos meron pa doon, dalawa lang superstar mo dyan. Kaya, wag na wag kang sumuko kapag yung mga product user mo, kung yung mga napresentahan mo, kung yung mga members mo ay member lang talaga. Okay? Wag kang sumuko. Basta ikaw alam mo na builder ka ni I Am Worldwide. True, dapat talaga 100%. Oh, di ba? Yes! Can you type amen? Are you with me? Thank you sa mga nag-chat dyan kahit naka-off ang camera. Now, grabe no? Tandaan nyo ha, darating sa punto, hindi man ngayon, darating sa punto ang tao maghahanap ng natural way of healing their body. Maaga lang natin na-realize. Medyo tumagal-tagal lang sila. Pero, yung produkto mo, forever yan. Now, mahalin natin yung produkto natin. Mahalin mo yung barley mo. Ipaglaban mo yan. Be proud of it. Kasi hindi yan ginawa ng basta-basta lang. Hindi yan sinishare, hindi yan nilabas ni I Am Worldwide ng basta-basta lang. They set standard and they raise the flag of network marketing business in this industry. Are we blessed? Are we proud? Are you guys proud na nandito ka sa I Am Worldwide? Kasi ang daming barley in the market. Ay, mentors, dami kasi mga barley sa labas, ang mura pa. We are not just selling the barley. We are selling the effectiveness of the product.
Nakuha natin. Ang dami nga dyan sa labas. Mura. Now, are you sure? Kasi kami, sure kami. Quality yung amin. Okay? There comes a time na sila na po ang Yes, it's amazing. Mentor Juliet. Oh. So, let's be proud of that. Number 2. Bakit? Yes. Pwede bang i-type natin, I am proud. I am proud network builder. Ako, ididiin ko talaga yung network builder. Pag nag-post kayo mentors, mas maganda, sabihin nyo na dyan, I am network builder. I am proud network builder. That means, mga active kayo ng I am worldwide na network builder because we are looking for leaders na maging proud, na maging raving fan ng kumpanya natin. Hindi lang tayo basta-basta na member. We are a network builder. Iba tayo, iba ka. Tama? Now, since proud ka na, panindigan mo na. Huwag ka nang sumuko. Kahit anuman ang hirap na naranasan mo ngayon. Number 2. Number 2 pa tayo. Are we learning? Bigger opportunities and bonuses. Bonuses. Ay. Okay. Sa trabaho natin, meron ba tayong alam? Tingnan mo to ha. Minsan kasi nakakaligtaan na to natitaken, na parang nababaliwala lang siya. Meron ba tayong alam na kumpanya na mamimigay ng house and lot? Meron ka bang alam na kumpanya na namimigay ng house and lot at mga sasakyan? Kapag may kapag yan, quote unquote, kapag nagsisipag ka, kapag nagsisipag tayo, meron ka bang alam na kumpanya na something to look forward to? Eto, magsisipag ako dito kasi may libreng sasakyan, may libreng house and lot dito na worth $1 million or 60 million pesos. Meron ba tayong alam na ganong klaseng kumpanya? So far, wala akong nakita dito. Nada. Yeah? Wala. So, this is not to compare, but this is to explain kung ano meron sa atin. Minsan kasi nakakaligtaan natin. Shucks, ito pala yung kumpanyang ginagalawan ko. Yan, napapalitan na. Kaya sobrang grabe. Nakakabili. Yan na ginagalawan natin kung saan tayo nagsisipag, namimigay at mamimigay ng bahay na libre. Namimigay na kasi past na at saka current ginagawa na. Nagdaling tawag ko dahil alam mo Pakimute po mga mentors. Ano yung kunti lang naman na ito. Ay, hindi ko kayo naririnig. May mga ano pa? External microphone and then okay, ito. Kaya pala hindi ko naririnig. Kaya ayan. Pakimute daw, mga mentors. Yung mic nyo po, pakimute. Ay. Meron ba nagsasalita? Wala na. Okay na? Okay na. Ay, pa-help na. Paulit po, di ko nadinig kanina. Ask all to... Okay. Okay. So, i-mute ko kayo lahat. Mute all. Yan. Tapos, hindi na kayo allowed na mag-unmute. Okay. Asan ako naputol? May nag-unmute po kasi. Muted na daw. Okay. So, walang ibang kumpanya, kahit po dito sa Amerika, wala po akong alam na company na mamimigay at namimigay ng house and lot dito. Walang ganyang klaseng reward. Walang ganyang klaseng reward system, that's something to look forward for those people who are working so hard and kick their ass para lang kumita ng malaki at para lang sa trabaho, walang ganito.
Wala po talaga. Si Mentor Wilma, I think from Hawaii siya, USA din. Wala din siyang alam na ganyang klaseng kumpanya. Now, eto, design po ito para sa ating lahat na, quote-unquote network builder. Okay? Network builder. Now, are we blessed na ganyang klase ang kumpanya na sinasalihan natin, na ginagalawan natin, na sinisipagan natin? Are we blessed? This is the promise of network marketing industry. We are just so blessed because we are in IM Worldwide. Can you type, we are blessed? We are blessed. I am blessed with IM Worldwide. Yes. Ako, hindi ko talaga mapigilan na maisip at hindi ko talaga mapigilan na yung magmuni-muni ba? Grabe no, shucks. Pwede naman mag-apply ako ng trabaho dito. Pwede talaga kung tutuusin. Pwede, I can work from home. Pwede. Nandito na ako eh. Work permit na lang. Diretso na. Talagang ang bilis na lang mag-apply. Ang bilis na lang. Pero at the end of the day, tatanungin ko to lagi, meron ba tong libreng bahay? May libreng sasakyan ba tong kumpanya na to? Magsisipag ako dito? Wala. 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 Now, Mentor Sai, mukha kang bahay, mukha kang pera, mukha kang sasakyan. Hindi naman. Hindi naman masyado. Medyo lang. Char. Medyo lang. Oh, we are blessed. Kaya, super ganda ng community. Yes, anywhere you can do it. Anywhere you can do. Ano yung anywhere you can do it means? O diba, we are so blessed na nasa IM Worldwide tayo. Amen to that? Yes, ibinigay. Yes, tama. So ngayon, pangalawa. Pangalawa pa lang to. Yung ginagalawan mo ngayon, yung ginagalawan mo ngayon, hindi I am. Yung sa labas, sa iba, yung mga experience mo before, meron ba kayong mga free travel incentive na out of the country na from pagkain, hotel, plane, buffet, may libre ba? May mga libre ba na every quarter Every quarter may libreng travel incentive kasi nagsipag ka sa trabaho mo, ganyan. May libre ba? Based on experience mo? Ako, based on experience ko sa work ko before, wala. So, patype naman ako dyan. At wala. So, wala din. Can you imagine? Grabe, no? Amazing, no? Wala. Bang klase. Kaya sobrang nakaka-bless. Sabi ko nga sa inyo this is not to compare. Na para i-down yung iba, no. We are just sharing what we have. Tignan natin ang ganyan. Okay, mga meds? Okay, ganyan natin siya tignan. Okay, ngayon, kasi, baka naman may magsabi, ay, meds, maganda yung employment ko. Oh, wala tayong dinadown na employment. Employer, wala. We are just sharing what we have in IM Worldwide. Tapos, ikaw na ngayon ang magtitimbang. Tapos, ikaw na ngayon ang magmuni-muni. Ikaw na ngayon ang alam mo yun. Okay? Ganon. Ganon natin siya tignan, ha? Okay, next. Okay. Sa ginagawa natin ngayon at experience mo before sa trabaho, may mga libre bang sasakyan? O nasabi mo na pala kanina, bahay, sasakyan, wala. So, meron tayo dito sa IM Worldwide. In fact, nakadalawang sasakyan na tayo. So, di na tayo lalayo. Sa speaker na lang. Meron bang kapag nagsipag ka, ito. Meron bang mga free luxury incentives sa ginagawa mo before? Sa work natin? Sa kung ano man ang ginagawa mo before? Wala. Flat iron meron. O, di ba? Masaya tayo doon. May libreng plancha. Ako, meron akong libreng ballpen, libreng jacket, libreng notebook, libreng planner.
Alam mo, ang cute. Naku-cutean ako dun. Sobrang sarap din sa pakiramdam nun. No? Oh, wala. Plastic bag lang po yung may namalagay na thank you. Na nakalagay thank you. Oh. Raffle tapos puro heater mints. Friday treats. Yes! It's a Friday treats. Sobrang na-amaze na ako dun. Ibig sabihin na-appreciate ko na siya talaga. Alam mo, kahit ano man ang binibigay sa atin sa trabaho man natin or sa kung saan man, basta something treats. 'Di ba masarap sa pakiramdam nun? Na with I Am Worldwide, ang offer kasi ni I Am iba. Ang nire-raise kasi ni I Am is luxurious. Kaya siya sinet nila ng standard. Kaya siya iba. Nakuha natin. Medyo nag-level up talaga. 'Di ba? Can you imagine that? Namimigay ng libreng bag, libre. Yung mga LV ko na bag na makikita mo sa mga post ko, na pangharabas ko talaga, libre yun. And ito malupit kasi bibili talaga siya sa mismong store. Hindi siya second hand, ano siya, um, fully paid na brand new. Can you imagine that? Napansin yung relo ko. Yung relo ko na 1.2 million ang libre dito. 1.2 million, can you imagine that? Libre ni I Am Worldwide. Tapos, ang personal sales mo lang dyan, dollars. 200,000 pesos lang ang personal sales ko dyan. Personal sales. One jade only. Can you imagine? Tapos, bibigyan ka ng, diba? Libre. Free, free backpack pag Pasko. Gold pin. 5 years in the company. Bracelet, 10 years. Oh, we are so grateful na may ganyan, ha? We are grateful sa company natin. Si hubby ko, meron silang Teacher's Day. Ang asawa ko ay teacher. So, may ipapadala sa kanya yung uh, yung pang thankful ba? Ganyan. Thank you gift. So, last year, may natanggap siyang thank you gift na mug. Tapos nakalagay doon. Ganun, may mga letters. May mga words. Wow! Wow, mug! Saya ko din. Masaya din ako. Sabi ko sa kanya, wow, congratulations, hubby. You have a free mug. Isip ko, wala ka sa kalahati ng kumpanya ko. Alam mo, hindi naman natin kino-compare, no, pero grabe lang talaga si I Am. Mas lalong na diin yung tipong, hi, thank you, we have I Am Worldwide. Kasi ibang klase ang generosity. 'Di ba? Agree? Kasi in the world, it's all business naman eh. Sa trabaho mo, still business. Empleyado ka ng negosyo mo. Empleyado ka ng negosyo ng may-ari ng amo mo. Ang amo, empleyado tayo ng isang employer. Yung employer mo, negosyo din yan. They're still talking about business. In the government, it's still business. Right? So, nagsisipag tayo. Na tanong lang dyan, it's a choice. Ano yung gusto mo na libre? Okay? Ikaw makakasagot yan, hindi ako. Right? Okay. So ngayon, because of I Am Worldwide, ito yung pwede nating maranasan, no? Libreng travel, Singapore, Korea, Hong Kong. Okay. Ito. Dahil, can you imagine that? Pinangarap ko lang din naman siya. Tinan mo, nagpunta tayo ng Hong Kong. Pero this time, ako naman yung nanlilibre. Tayo naman yung nanlibre sa ating business partners. O, di ba? Can you imagine that? Libre, pati tubig, pati ice cream sa Disneyland. Libre. Pati kape, pati lahat. Lahat libre. Wala kaming ibang gagawin kundi gumala at kumain at kumain at kumain. 'Di ba? Ang sarap ng ganun. Na-imagine mo ba na yung pamilya mo ililibre mo? Na-imagine mo rin ba na yung pamilya mo ililibre mo din? Okay.
Gusto mo ba na yung pamilya mo ililibre mo din? Gusto mo rin ba na mag-travel sila vacation? Libre mo lahat? Problemang maganda, kailan ka magugutom? Yes. Na-imagine mo ba, nangarap ka din ba na yung family mo, dadalhin mo sa ganitong lugar, ililibre mo sila? Alam mo, sa training before, parang naisip lang, parang na-example lang ba na, i-ano mo, libre mo yung family mo. Darating ang time, lilibre mo yung family mo, darating ang time. Magbabakasyon kayo ng pamilya mo. Ganyan sa training before. Na, ano ba, nalalagay ko ba sa utak ko ba? Yung ganun na, one of these days, malilibre ko din yung parents ko, yung pamilya ko. Yung ganyang klase. Opo, gusto ko ilibot ulit sila without using my 401k. Yes! Shocks! Of course! Kaya yan. Diba? Mentors, kailangan nating mangarap. Kailangan nating gustuhin. Kasi pag hindi, walang mangyayari. Tama? Less ang effort. So, yung tipong, kapag ka nag-order yung parents mo, parents mo, yan, tatay mo, pag nag-order yung tatay mo, sasabihin niya, ay, busog na pala ako kasi ang mahal, mahal na sa kanya to. Ito. Mga ito, kunwari, platter, 3,000 pesos. Isang platter, maliit lang to. Ito, 3,000 pesos yan. Sa Bohol, ganyan. Tapos pag sabihin mo, pag nakita niya, ay, busog na pala ako, kayo na mag-order, kayo nakakain. Yung ganun, yung parents mo, no? Kasi hindi sila sanay. Pero dahil, it's not all about the money, mentors. It's all about the experience. It's all about the memories. Na memories na makikreate mo. Memories with your family. Yun yung hindi mawawala. Alam mo yun? Tapos, yung malilibre mo yung asawa mo. Lahat ng mga girls dito, I challenge you, mga girls, na may mga asawa at mga jowa, or mga asawa, I challenge you, ilibre mo yung asawa mo ng bonggang-bonggang-bongga. Yung magugulat siya, na pati siya believe na rin sa ginagawa mo. Kamusta ang status ng asawa mo sa ginagawa mo sa I Am Worldwide? Shaky ba? Doubt pa ba? Mga lalaki dito, kamusta yung status ng mga asawa niyo? Are they supportive? Okay ba sila? Or shaky? If it's shaky, then more reason na magsipag ka palalo, magsipag pa tayo lalo sa ginagawa natin sa I Am. Kasi, bakit? Para mapatunayan mo din sa kanya na tama ka. Kasi kapag ka mag-quit ka, napatunayan niya na tama siya. So, it's up to you. Okay. Another thing, saan ka makakakita na yung pinuhunan mo lang naman dito ay $198,800, $4,200 na yung income mo ay pwede kang kumita na parang US Captain Pay. Na kahit sa ganito, isang buwan, pwede kang kumita ng almost 1.5 million isang buwan. Do you imagine yourself na kumikita ka ng ganyan kalaki? Have you imagined yourself? Silent fight. Yes. Yes, na-imagine mo ba? Mentor, gusto mo rin ba ng ganyang kalaking income? Mentor Sai, grabe naman yan. Grabe naman talaga yan. So, kapag pinakitaan tayo ng income na malaki, tapos down tayo ngayon, it's either, ito yung maramdaman natin, grabe siya. It's either, it will make you or break you. It will break you or make you. It will break if kapag katinignan mo na grabe sila lang dyan. Grabe. If you see it negatively.
So, we will take this as ganito. Grabe, nangyari kay Mentor Sai, mangyayari din sa akin. Mangyayari din sa amin. Mangyayari din yan sa akin. Walang imposible kasi pareho lang tayo ng sistemang ginagalawan. Tama? Agree ba, Ments? Now, we are in a world na pakitaan ng resulta, pakitaan ng ilalabas yung mga resulta. Lalong-lalo na nasa social media na tayo. No, yung iba, na anxiety na kasi bakit sila ganyan. Yung iba, nagsastruggle pa sa pang-araw-araw na kinakain. Yung iba, nagsastruggle pa ngayon, wala pang panggalaw. Nag-resign na, walang panggalaw. Parang nakaka-down naman. But you know what? Ito tatandaan mo. Lahat ng ganyan na resulta, nagsisimula sa wala. Nagsisimula sa hirap. Kaya alam mo, lahat ng hirap mo ngayon, hirap lang yan na pagdadaanan mo. Namnamin mo lang yan. Darating ka din sa ganito. Believe me, darating ka din sa time na shucks, magugulat ka din. Kasi maraming hirap din talaga. Marami din talagang tiis, maraming sipag, maraming iyak, maraming yung parang feeling alone. Marami kang, bakit ito na lang, nag-unbox ka ngayon, unbox ng mga products, nagpapadala ka, nagko-commute ka pa, wala ka pang sasakyan. Yes, danas din naman namin yan. Pero ito, darating ka din sa time, at least you have something to look forward to. Right? Kasi darating ka talaga sa time na makaluwag-luwag ka din. Darating din yung time mo that you will shine at the right time, at the perfect timing. Timing sa'yo na ibibigay sa'yo ng Panginoon. Okay? So, umapit ka lang. Diba, proud ka na network builder ka? Ang isang network builder, maraming pagdadaanan yan. Kasi hindi ka lang member, hindi ka lang product user, isa kang batigan. Batigan ba yun? Tawag doon? Batikan? What do you call that? Isa kang courageous na network builder. Oh, ganun, no? Batikan pala. Wow, ang lalim ng tigawag. Batikan na network builder. So, kapag ganyan, invest talaga tayo. Matibay, yes! Gusto ko yan. Matibay. Invest talaga tayo sa mga sarili natin. So, kailangan nating tibayan ng sikmura. Okay? Kasi, napakaganda ng promise. So, dati, commuters tayo, pero ngayon, look at that. We have 3 cars. We have 3 vehicles pala. Hindi car. Vehicle. Meron tayong SUV 2. Eto, Montero Sports, hanggang ngayon buhay pa. O, tingnan mo naman, at fully paid. Darating ka din sa panahon. Darating din sa time, makaka-fully paid ka din. Kaya kung ikaw ngayon nagbabalak kang mangutang para sa negosyo mo, ituloy mo. Huwag mo nang iurong. Ituloy mo lang para mas lumaki ang negosyo natin. Darating ka din sa time, fully paid mo din yung inutang mo. Okay? Huwag kang matakot mangutang para sa negosyo natin. Tandaan mo, yung vehicle na yan yung magpapalaki ng negosyo mo. Hindi man yan ipang balandra lang para to impress others. No. That is for your business. Okay, mga ments? That is for our business. Now, kailangan sa heart natin na ang heart natin ay not to impress others. That is for our team, for our business na lumaki, makatulong sa sarili mo, na mag-grow pa ang negosyong ginagawa mo dito sa IM Worldwide. Ganun siya. So, nakadepende din siya sa heart. Now, tinan mo naman, November 2023, meron na naman tayong pickup truck. Nasa Pilipinas tong dalawa, ito naman ay nasa Amerika. Ito, masasabi ko talagang
excuse me, 100% katas ni I Am Worldwide. Pag sinabing katas, resulta ni I Am Worldwide. Pag sinabing resulta, ang binabayad dyan galing sa I Am Worldwide. Hindi galing sa bulsa ng asawa. Proud ako dyan na sabihin, 100%. O, tingnan mo naman. Darating ka din sa time. Okay, girls? Girls! Lahat ng mga single dyan. Bago ka muna mag-asawa, mag-isip-isip ka muna. Grabe ka naman, Mentor Sai. Kasi yung mga may asawa na, wala na silang pag-iisipan. Kailangan nilang kumapit. Okay? Pero sa mga single, sino dito mga single? May mga nakikita ko ditong single pa eh. Sa lahat ng mga single dito, inom muna tayo ng tubig. Malapit na tayong matapos. Mm. Mentor Mona Lisa Galiga. Oh, ating Diamond Mentor. Oh, sa lahat ng mga single dito na hindi pa nag-aasawa, mag-isip-isip ka muna. Wow. Okay. Mag-isip-isip muna bago mag-asawa. Okay? Kailangan talagang matinding pag-isip. Pag-iisip. Kung gusto mo ng mentoring session about that, message me, Charing. So, lahat ng mga single dito, build yourself first. Tulungan mo muna yung family mo. Tulungan muna natin yung parents natin. Okay? So, dahil sa I Am Worldwide, darating ka din sa panahon na ganito naman, mabibigyan mo naman ng bahay yung parents mo. Na dati, wala silang bahay. Sino dito gusto magkabahay din, yung parents nila? Mabigyan din ng bahay yung parents nila. Na dati nakahiga lang sa lapag, sa pangit na bahay. Sabihin ko talagang pangit, kasi pangit talaga. Sabihin ko na lang, hindi maganda. Para medyo maganda-ganda naman ang phrasing. Hindi maganda. Ito, bahay namin before. So, tingnan mo naman siya ngayon. Okay, di ba? Okay, okay na din siya. Ayan yung bahay namin before. Ito. Yan, nakita niyo na. Ito yung nasa likod. So, grabe. Tas ngayon, ganyan. Dito na nakatira yung parents natin. Gusto mo rin ba ng ganyan? Ako po, mens, nabigyan ko na ng bahay at lupa. Ano yung baat or bahay? Parents ko dahil kay I Am. Bahay! O, di ba? Yes! Ang sarap ng ganon. O, pwede ka na mag-asawa, Mentor Mona Lisa. Ang ating diamond mentor. Kasi nabigyan niya na ng bahay at lupa. O, nabigyan mo na ba ng sasakyan, Mens? Pag hindi pa, wag ka munang mag-asawa. Charing. Okay. So, 'di ba, sipagan natin ang todo. Okay? Tapos, travel. Travel sa iba't ibang lugar. Mentors, grabe talaga. Napakalupit ng mundo. Napakalupit ng ginawa, creation ni Lord para sa ating lahat. Grabe, ang ganda, promise. Super ganda. Huwag na nga yan dyan. Na yan dyan. Yan Grabe, meds. Saan ka makakakita? Ay, asa na ba yun? Ito pala. Grabe ang mundo, napakaganda. So, bakit mo sisipagan? Ito. Personal development. Huwag mo nang isipin yung mga numbering dyan, ha. Dito ka magbabago. Self-development. Dito ka mag-grow. Dito ka sa kumpanya na to. From Philippines to America, mentors, alam mo, iba ang training sa networking. I tell you.
Iba ang training ni I Am Worldwide. I tell you this, iba ang mangyayari sa buhay mo kapag nag-a-attend ka ng training. Sa I Am Worldwide, sa grupo natin, sa mga team training natin, iba ang magiging buhay mo. Paano mag-iiba, Mets? We're not just talking about the money here. We are talking about ourselves. Yung the way tayo mag-isip, iba ang training dito. Kasi nakakabago ng magandang pagbabago. Can you imagine? Dito mababago, hindi ka reklamador na. Dati reklamador ka. Pwedeng mabago yan dito. Can you imagine yung mga friends mo, yung circle of friends mo, yung mga nakapaligid sa'yo, even sa family mo. 'Di ba most of the time ang daming reklamo? Bakit? Kasi innate. Pero dahil nagtitraining ka sa IM, marunong ka nang mag-control ng emotions mo. 'Di ba ang gandang training nun? Madedevelop yung iyong sarili. Magiging kind ka, magiging humble ka, magiging, can you imagine that? You know how to forgive. O alam mo naman yan, forgive and forget and above all, love. Alam mo naman yan. Pero, hindi siya makukuha ng isang buong bagsakan lang. Pero kapag nagtitraining sa I Am Worldwide, grabe, nag-iiba ka. Naramdaman mo na ba? Naalala nyo ba yung training sa you? Yung ladder to success? Na tinuturo ka na you, ganyan? Ano dapat ang you? Y-O-U. 'Di ba dapat mabait ka, dapat humble ka, dapat kind ka. Lagot ka. Ganyan ang klaseng network builder sa I Am Worldwide. Wala kang choice, kailangan mong panindigan 'yun. Ay nag-iiba ka talaga. Tama? Ang ganda ng training. Nade-develop ka talaga. Kahit na hindi ka pa naman ganun kabait, at least nagbabago konti, naging mabait ka na. Tama? Kasi for our own good. Kaya napakaganda ng sistema. Alam mo, kung ang sistema ni I Am Worldwide sa network building, dinala ng sistema ng gobyerno, napakaganda ng government ng Pilipinas. Napakaganda. Kaya, proud na proud ako kapag yung, di ba? Mentors, no? Agree ba kayo? Kapag yung mga ugali sana ng network builder sa I Am Worldwide, sus! Dadalhin. Oh, God-centered pa. No? Grabe. But nandito tayo, we cannot change the world. But at least, we can change our world. Diba? Can you imagine? Napakaganda. God-centered pa ang kumpanya natin. Kaya we are so blessed. Now, dito ako magtatapos. Bakit ba to sinasabi ni Mentor Sai? Self-development. Last na to. Be kind. Bakit kailangan na mag-be kind? Be kind pa dyan. Be kind, be kind. Kasi, kung napangalagaan natin yung health natin, we also have to take good care of our mental health. Kung napangalagaan natin yung physical health natin, kailangan din natin mapangalagaan yung mental health natin. Kaya, always tayo, be kind tayo, be humble lang tayo, and then learn how to forgive. Can you imagine? Ang ganda kapag ganyan yung community natin. Napakasarap. Kasi walang toxic, no? 'Di ba? Sarap ng ganun. Yung hindi tayo magsisiraan sa isa't isa. Kasi yung mga friends mo sa labas, nagsisiraan sila eh. Kung meron man, kung may friends kayong nagsisiraan, innate yan eh sa tao, di ba? Agree ba kayo? May mga nakakausap ba kayo? May mga, di ba, mga nagsisiraan. Very vulgar na ngayon. Nasa social media na ngayon eh. Sariling magkapatid, nagsisiraan. Di ba? In the politics and the government, nagsisiraan. Napakapangit na sistema. Now, ito yung ginagalawan natin na community sa I Am Worldwide.
Tingnan mo. Kaya tayo tinuturuan ng be kind because it is the most important dito sa community natin. Sobrang importante. Kasi yung pera nandyan eh, automatic yung pera eh, because of our income system, compensation plan. Pero yung sistema ng community na hindi magsisiraan, we're lifting each other. We encourage each other. Yan ang pinakamabigat. Kasi yung pera nandyan na, pero kayang bitawan ng isang network builder, kayang mag-give up ng isang network builder kapag ka-toxic ang community. Agree? Kaya kailangan panatilihin natin yung ganitong klaseng community. Magandang community, magandang samahan, good vibes tayo palagi, no? 'Di ba? Sarap ng ganun. Kalimutan lahat ng mga masasamang espiritu sa mga nangyari, nagkamaliman, kalimutan na lahat. Let's go forward. A merit of one is a merit of all. Amen. 'Di ba? Agree. Are we learning? Sino yung may nag-chat dito. Yes, nakakahiya yung nagsisiraan. Kaya ang pangit, no? Ng ganyang klaseng sistema. Kaya napakaganda na nandito tayo sa IM kasi una pa lang, yung root kasi nito, yung tinuturo sa atin ng kumpanya, ng may-ari ng kumpanya is talagang hindi tinutumbok yung pera agad, no? As a network builder, we need to understand the purpose. Last na to. Sabi nga ni Jim Curry, isa siyang sikat, super yaman na komedyante na super sikat. Nasa kanya na lahat. Ito yung sabi niya, I hope everybody could get rich and famous and will have everything they ever dreamed of so they will know that that is not the answer. Ibig sabihin, yung mga pinakita ko sa inyo kanina na mga material things, that is nothing. Nothing. Nothing kapag hindi natin alam yung purpose natin. Sinabi niya yan nung isang interview about happiness in life and meaningful life and fulfillment in life. So, nauna na sila. Bakit tayo nagsisipag? Kung hindi naman, mentor say, sinabi mo sa akin kanina, bakit ka magsisipag? Kasi dito sa ganito, bahay, lupa, etc., sasakyan, ganon. Material things. Tapos ngayon, sasabihin mo sa akin, purpose. Gulo moment. Nagets nyo? Bakit ka magsisipag? Kung ang motivation natin ay pera, material things, bahay, lupa, sasakyan, fame, I wanna be like this, the rank, etc. Kung yan lang ang motivation natin, shallow siya. Mabilis kang, kapag nahirapan ka, mabilis kang mag-quit. But if your motivation is the purpose, bakit mo gagawin si I am? Bakit? It's the purpose. Kapag nag-gets mo to ng malalim, kahit anong hirap, kahit anong rejections, kahit wala ka ng panggalaw, kahit nagno-noodles ka na lang ngayon, kahit nag-iitlog ka, naghahabol ka sa mga bayarin, hinahabol ka na ni Judith, hinahabol ka na ng mga utang mo, hindi ka mag-quit. Because you understand your purpose dito sa I Am Worldwide. Now, tanong, ano yung purpose mo dito? Ask yourself, pray to God, and He will give you the answer. Now, remember this. God is not impressed with our sincerity, faithfulness, commitment, or success unless
we are pursuing the right assignment. His assignment. And anything else is failure. Mentors, dito ako magtatapos. Kanina ka pa, Mens, magtapos. Di ka pa tapos. Magsipag kasi gusto mo makatulong sa pamilya at sa ibang tao. Gusto ko lahat ng breadwinner hindi magkasakit. Kasi pag nagkasakit sila, buong pamilya nila na malulumpo. It's a very good reason. Yes. Tumbok na tumbok. So, eto mentors. Dito ako magtatapos. Naniniwala ka ba na lahat tayo may purpose? Ikaw, buhay mo may purpose. Lahat tayo may purpose. So ngayon, ang sabi kanina, his assignment. And anything else, kapag walang purpose and anything else will be failure. May tanong ako dyan. Natanong ko sa sarili ko yan. Sabi ko, purpose? Sabi ko, purpose? Sabi ko talaga. Tinanong ko si Pres mismo. Pres, paano ko malalaman na right assignment siya? Sabi ko talaga, paano ko malalaman? Marami naman talaga tayong assignment. Alam mo ang sagot ni Pres? Ganito. Sai, if at the end of the day, you have a peace of mind, that's when you feel, and that is when you feel the peace of mind at the end of the day, then that is your assignment. Question. At the end of the day, may peace of mind ka ba? Sabi ko ulit, peace of mind. Peace of mind. Napaisip ulit ako. Peace of mind. Pinagpipray ko na naman siya ulit. Sabi ko, shucks, ang hirap mo. Hirap naman. Gano'n. Eto ngayon, grabe diba? Tapos eto ngayon, sa pagde-devotion mo, ganito, lahat tayo inassign ni Lord. Inassign niya tayo sa bagay-bagay sa every field. Sample ang tawag dito expertise. May expert sa pagiging doktor. Assigned siya dun. Gets nyo? Expertise bilang doktor. Surgeon. Meron ka bang kilala na sobrang galing talaga sa surgeon? May purpose siya dun. Calling niya yun. Ang galing niya ganun. Mag-opera. May expert din sa architecture. Architect. Engineer. May expert dun. May expert sa pagiging plumber. May expert sa pagiging civil engineer. May expert saan? Sa pagiging physics. Sa pagiging teacher, sa field niya. May expertise. May kanya-kanya tayong purpose. Ngayon, tinanong ko yung sarili ko, ano ba ang purpose ko? Tanungin mo sarili mo, ano ba purpose mo? Tanungin mo kay Lord yun. Ito yung sagot para ito yung tanong para masagot mo. Kailangan palang magtanong sa Kanya. Para masagot niya. Magtanong ka, Lord, ano ba ang purpose ko? Isasagutin niya yun. Nandito ka na sa I Am Worldwide, sinabi ng mentor. Nandito ka na sa I Am Worldwide, maybe this is your purpose, this is your calling. Pag sinabing calling, calling na naman, Ano ba to? Ang dami kong comment na nakukuha sa calling, calling, ganyan. Dito tayo, magnegosyo pa tayo ng iba-iba. Walang problema doon, mentors. Wala. As in, super walang problema doon. Mag-diversify ka, walang problema doon. But yung I Am Worldwide is a network builder, may purpose talaga siya. Designed talaga siya for a purpose and for a calling. Now, ikaw lang makakasagot nito.
para masagot pala siya, kailangan mo siyang i-ask. Tanungin mo si Lord. Sabihin mo, Lord, eto na ba talaga? Ask and pray. Sabihin mo ngayon, eto na yung binigay mo sa akin, Lord. Now, I wanna become successful in the business. I wanna become successful. Pag sinabi kong ask, i-ask mo. Hingiin mo ba? Hingiin mo siya? Hinihingi siya. Nagets natin? Hinihingi pala siya. Alam ko medyo malalim na to, pero grabe talaga. Nung nalaman ko yung concept na to, na kailangan mo palang hingiin, in Tagalog, hingiin, ask, hingiin mo sa kanya, Lord, andito na ako sa I Am Worldwide. Yung reason na nakita ko kanina dito, kung ano man yung purpose, yung reason ninyo, I want to become successful. Then you need to tell Him, Lord, I want to become successful in this business, in I Am Worldwide, in particular, I Am Worldwide. Gusto ko gawin to glorify you. To glorify Him. Kapag ganyan na ang pakiramdam mo, kapag ganyan na yung prayer mo, doon mo maramdaman yung spirit, guys. Doon mo maramdaman yung calling. Kahit anong hirap, ilang beses ka nang itumbling-tumbling sa sobrang hirap ng pagiging network builder, hindi ka bibitaw. Mabilis bumitaw kapag pera lang ang motivation mo. Pero kapag calling na, purpose na, believe me, iba yung kapit mo. Iba yung galawan mo, iba yung paniniwala mo, iba yung kumpiyansa mo sa ginagawa mo sa I Am Worldwide. Ang dami naman dyan sa labas, di ba? Ang dami naman dyan opportunity dyan sa labas, di ba? Ang dami dyan, daming pagpipilian dyan. Pero bakit ka pa rin kumakapit dito sa kumpanya natin? Baka isang tulak lang yan, sasabihin mo lang sa kanya, Lord, I wanna become successful in the business and I Am Worldwide to glorify you. I am ready to be used. I am ready na gamitin mo yung buhay ko para makapag-share, makapag